Posible nga ba na ang isa doon sa mga big men na dinraft nitong Converge Fiber Xers na si Pau Habillonar ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados? Yan ngayon ang usap-usapan ng mga insiders dahil itong si Habillonar yan ay 6'5 player. Dinraft yan ng Converge at marami umaasa na makatutulong yan dito sa lineup ni Coach Aldin Ayo nung siya pa may hawak dito sa team. Ang problema, nung na-draft ito si Habillonar, parang ang gusto pala ay tapusin muna yung final year ng kanyang eligibility dito sa Letran. So, ibig sabihin, kung papayagan ng Converge yan, next year na maglalaro itong si Habillonar. Ngayon, ang tanong kung ang Converge papayag ka ba sa ganun? Kung hindi sila papayag, ang Magnolia ay willing na raw na makipag-trade para dito kay Pau Habillonar. At ibig niya sabihin, handa silang mag-intay ng 1 year para makuha ang serbisyo nito. Kaya sa tingin ko, yan ang ngayong balak gawin nitong Magnolia Chicken Templados. Mag-o-offer sila ng player kapalit itong si Pau Habillonar kung talagang hindi na makapag-intay itong Converge Fiber Xers. Dahil syempre, ang Converge parang win now ang gusto nila dahil medyo pangit nga performance nila nung last conference. Kaya abangan na lang natin kung papayag ang Converge dito. Ngayon, kung sino naman ang pwedeng i-offer ng Magnolia, marami naman silang players na pwedeng ibigay dyan, katulad ni Russell Escoto at nitong si Rome De La Rosa. Pati na, of course, mga first round picks si Jed Mendoza na siguradong magagamit rin naman nitong line-up ni Coach Franco Atienza at nitong si Raiko Toroman. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede at malaki tsansa na itong si Pau Habillonar ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Natambakan na naman itong Terra Firma Jeep ng TNT Tropang Giga. Hindi naglaro kagaya ng inaasahan itong si Wami Tiongson dahil ito ay merong partial hamstring at indefinite yung pagiging absent nito. At alam din natin na hindi pa na-release itong si Mark Nonoy dahil hindi siya pinakawala ng kanyang MPBL team. So maraming problema to at yan ay inamin ng kanilang bagong sentro na si Christian Standhardinger. Sinabi ni Standhardinger na siya mismo ay medyo nag-i-struggle pero kinakailangan daw niya mag-step up bilang leader nitong Terra Firma Jeep. Pero ang tanong, talaga nga ba mag-i-step up itong si Standhardinger o siya ay aalis na dito sa Terra Firma? Dahil ang balita kapag nag-expire ang kontrata nito, wala na itong balak mag-renew dito sa Terra Firma Jeep. Yun na lang talaga ang kanyang iniintay. Na kapag natapos na ang kontrata niya dito sa Terra Firma, ito ay hindi na babalik dito sa hindi ng Terra Firma kung hindi maski na sa PBA. Malamang ito ay aalis na at pupunta na o babalik dito sa Europa at baka doon na ulit mag-basketball. Hindi pa natin matitiyak kung ito'y matutuloy pero parang ganyan daw ang mangyayari. At turin-turin daw ay natunugan ng Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung ba't na ito tinrade na kaagad dito sa Terra Firma Jeep. Ganun pa man kung ano man ang mangyari, itong si Standhardinger alam natin may ibubuga pa rin naman yan na player pero syempre mababa ang moral niyan dahil nga hindi siya sanay na natatalo katulad ng nangyayari dito sa Terra Firma Jeep. Pero lahat naman ng players ng Ginebra o San Miguel na napupunta dyan, parang ganyan talaga nagiging sitwasyon. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin nga ni Standhardinger. Kung pagdating dito sa November ay siya aalis na nga ba dito sa Terra Firma o kung magre-renew pa ng kontrata.